Di ba? Dito tayo, mga kababayan. Yes, eto na. Dito tayo kay, di ba, Ma'am Yamalize? Oo. At least tayo dito hindi nagdadrama. DDS vlogger. Nako, ito na mga kababayan. Ito mga DDS vlogger. Ito natatawa ako dito eh. Oo, ito mga DDS vlogger talaga. Bakit kaya, no? Sa dinami-daming vlogger sa Pilipinas, bakit puro DDS lang ang nakukontem? Di ba? Bakit kaya sila nakukontem? Oh, so ibig sabihin pala, mga fake news para sila, no? Bakit kaya sila nakukontem? Kasi fake news. Oh, ito na, mga kababayan. Ito na, start. May ads lang ha, mga kababayan. Ang nasa likod ng paglalabas at pagpapakalat ng sa ika-4 na pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM kaugnay ng pagkalat ng fake news at cybercrimes, isang online content creator ang nagbunyag kung sino ang nasa likod ng paglalabas at pagpapakalat ng Polvoron video. Nako. Unang lumabas ang Polvoron video bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 2024. Muli itong naungkat sa pagdinig ng TRICOM. Ayon kay Vicente Bencalo Cunanan, na kilala bilang Pebbles Online. Naniniwala itong si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, ang umanay nasa likod ng paglalabas at pagkakalat ng Polvoron video. Nako. Napag-usapan Ayun, maraming salamat Ma'am Miriam De Los Santos sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Diba? Ito ha, merong mga content creator ang nakukontempt. Alam nyo kung sino-sino po ba yun? Yun po yung mga hindi umattend. Alam nyo naman po, mamaya basahin natin, kung sino yung mga hindi umattend at hindi nyo nakikita doon. Niya ang pagpapakalat ng video sa publiko noong July 7, 2024 sa isang dinner kasama sina Attorney Roque at ibang pro-Duterte vloggers at personalities. Inamin ito ni Cunanan sa public hearing at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat na video para... Yes, totoo talagang planado. Kasi nga nung nagkita si Harry Roque at si Maharlika doon sa The Hague, sa Netherlands, sabi nga ni Harry Roque, successful. Naalala ninyo nung nagsama kami ni Maharlika sa Canada, di ba lumabas ang video? Baka ngayon nagsama kami, baka may video na namang lalabas. At, mga expert na mga editor ang ginagamit namin. 'Di ba? Inaamin ni Rocky 'yon. Mga expert na taga US talaga. Ang nagpapalabas para hindi masabing peke. Inamin ni Rocky 'yan. Makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. Ma'am Reza Orfia, maraming salamat sa iyong 8 Hong Kong dollars super sticker. Thank you so much. And Ma'am Reza Arsiaga, thank you so much. Ma'am Joyce, hello. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakana nito. Yes po, Mr. Chair. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Tila ipinahihiwatig sa Polvoron video na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si PBBM. Subalit iginiit na ng ilang law enforcement agencies na peke ang video at nilikha umano gamit ang artificial intelligence o AI. Ayon pa kay Cunanan, sinabi umano ni Attorney Roque na magaling itong magpabagsak ng gobyerno. Bagay na itinanggi ni Attorney Roque. Sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, unang-una, wala naman ako kahit isang baril. Okay? Alam mo, sa totoo lang, Roque, wala ka talagang kakayahan magpabagsak ng gobyerno. Alam mo kung bakit? Wala ng power yung amo mo. Pero kung nasa power yung amo mo, yung ABS-CBN nga, kayang napabagsak ni Kibuloy, di ba? Ang tanong ngayon, mga kababayan, yun bang ABS-CBN, napabagsak ba yun dahil sa hindi sila pagbayad ng tax? Napabagsak po yun kasi kinukonvince po ni Kibuloy na, Vice, kailan mo gusto ma-stop yung network? Baka hindi lang yung probinsyano, baka pati yung network mo. Maganda ka, Vice. 1 buwan? 2 buwan? 3 buwan? Abangan mo lang. Kinausap ni Kibuloy si Digong at the time. Hindi yun na keme-kemerot na actually hindi naman talaga napasara yung ABS-CBN. Nakapagbayad naman talaga sila ng tax. Bayad po sila.
Ang problema lang, hindi na sila binigyan ng prangkisa kasi hawak nga ni Duterte sa leeg ang NTC. Bayad sila sa tax, wala silang utang. Ang problema lang doon, hindi na sila binigyan ng prangkisa at pinagbenta ni Digong ito sa iba. Hindi talaga sila napasara. Yun ang totoo. Kasi pinag-initan nga ni Kibuloy ang ABS-CBN. Fake news ang puta. Huwag mo ko sabihan fake news. Ang fake news yun yung mga nakukontempt at nakukulong. Yeah? Wala naman ako sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. No? Yeah. Ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito, ay itong magpapatubad sa gobyerno. Hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatubad ng gobyerno, hindi ako. Dagdag pa ni Roque, hindi sa kanya galing ang polvoron video kundi sa vlogger na si Maraming salamat Ma'am Tess, Tess Malbataan sa yung 10 euro. Nako, napakalaki itong super sticker. Thank you so much. Claire Contreras na kilala sa tawag na Maharlika. Samantala, pinatawan na ng contempt ng House Tricom ang ilang online content creators. Nako, ito na. Pinatawan ng contempt. Pakinggan ninyo. Na patuloy na tumatangging humarap sa pagdinig kaugnay ng pagkalat ng fake news, misinformation at disinformation. Partikular na sina Sas Rogando Sas. Ayan na. Ito po ang mga pinatawan ng contempt ng Kongreso. Ayan po yung mga mukha, 4 po sila. Una, Sas Rogando Sasot, Jeffrey Celes, Loren Badoy at Mark Anthony Lopez. Ayan po sila ha. Yan po yung mga pinatawan ng contempt. Nako po. Ibig sabihin, may warrant ito. Parang Harry Roque ang Nako, hindi ko alam kung saan mag-asylum itong 4. Hindi ko alam kung saan mag-asylum. Hindi naman po pwede nalipad ng China to. Kasi pag lumipad ng China to, baka sabihin na naman ng mga Chinese government, spy ito mula sa Pilipinas. Naalala nyo yung mga Pilipino na ini-sponsoran ng China para mag-seminar, tapos ang ginawa ng Chinese, ginagawang spy. Naalala ninyo? Nako, eto na. Fake news pa rin daw to. Basahin ninyo ha. Ito na, fake news pa rin daw yan. Na kilala sa tawag na Maharlika. Fake news daw yan. Samantala, pinatawan na ng contempt ng House Tricom ang ilang online content creators na patuloy na tumatangging humarap sa pagdinig kaugnay ng Pakinggan pagkalat ninyo, ng ha? fake news, misinformation at disinformation. Partikular na sina Maraming salamat Ma'am Rosie Minorca. Maraming salamat po Ma'am Rosie Minorca sa yung super sticker. Thank you so much po. Ito ha, pinatawan ng contempt. Sunod nito, warrant of arrest. 4, pakinggan. Sas Rogando Sasot, Jeffrey Celis at Lorraine Badoy. Ipinag-utos na ang pagditines sa kanila sa Kamara hanggang matapos ang pagdinig at makabuo ng committee report ang Tricom. Bukod sa kanila, pinatawan din ng contempt si Mark Anthony Lopez at pinadedetine naman ng 10 araw sa House Detention Facility. Lusot mano ito ng paninira laban sa pagdinig ng Tricom. Nako, nakita ninyo? 4. Ewan ko kung saan mag-asylum itong mga to, mga kababayan. Hindi ko alam kung saan mag-file ng asylum ito. Kasi kung sa China ito, naku, baka sabihin na naman ng China, pinunduhan namin ito para mag-seminar. Tapos sasabihin ng China, mga spy po ito. Kung naalala ninyo, yung pinunduhan nila para mag-seminar, sinabi ng China, spy daw. Yun, nakulong sa China. Eto na. Diba? Puro daw ako fake news. Alam nyo, sa totoo lang, Gangs TV, kung fake news ako, hindi kayo nag-iiyakan. Dapat doon kayo sa mga DDS vlogger na nood, hindi sa akin. Di ba fake news ako? Bakit dito kayo naglalampungan? Bakit dito kayo nagkukumpulan kung fake news ako? Fake news pala, pero dinudumog ninyo. Bakit? Masakit ba ang magsabi ng totoo? Kaka-live lang yan kagahapon sa Congress. Tapos sasabihin ninyo, fake news ako. Ba't nandito kayo? Fake news pala, di wag yung panoorin. Ito lang ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Ito ang sabi ninyo. Naalala nyo, nung nag-live ako bago arestuhin si Digong? Sige, paniwalaan nyo kami na fake news kami. Na walang warrant at gawa-gawa lang. Di ba? Pagka umaga, pagka alas 9, pagkatapos ng live ko, alas 10 ng gabi. Pagka umaga, alas 10 ng umaga, inaristo si Digong.
Inaresto si Digong sa NAIA. So fake news na rin ba? Di ba? Roberto Ortiga, wag kang magbisaya dyan kasi ang mga taong nagbibisaya, yan lang po yung hindi marunong magtagalog. Wag kang magbisaya, hindi maintindihan yung sinasabi mo. Pasalamat ka, nakakaintindi ako ng Bisaya. Kung hindi ako nakakaintindi ng Bisaya, putang ina mo kang abutin mo sa akin. Wag kang magbisaya dyan. Kabubuhan mo magtagalog ka. Buong Pilipinas nanood sa atin, hindi lang puro Davao. Ang pangit ng lugar nyo, amoy tae. Amoy durian. Putang ina, sinusumpang prutas yan. Patuloy natin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Buti pa ang UNTV, may Diyos ang sandigan, serbisyong publiko ang pinahalagahan. Si Digong, your stupid God, bullshit. Diba? Stupid God. Diba? Ito na tayo. Speaking of